Kabanata 37. Maraming salamat, madam. Pwede na ba akong umalis? Pansamantalang tanong ni Lillian. Talaga? This way, please. Magalang na sabi ni Andrew. Kung siya ay isang mahistrado ng bansa, kung gayon si Lillian ang magiging reyna. Gamit ang Seraphic Tear Pendant Necklace, maaari niyang ipatawag ang 4 na legion ng maluwag. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang makaalis siya. Sa takot na baka magbago ang isip ni Andrew, agad na binuksan ni Lillian ang pinto. Gayunpaman si Bryce at ang kanyang mga tauhan ay humahadlang sa kanya. Bakit ka lalabas? Pumasok ka ulit! Sabi ni Bryce, tinulak siya pabalik. Akala niya ay sinusubukan niyang tumakas. Tumigil ka, sigaw ni Andrew. How dare you disrespect the Supreme Lady, ang kabastusan? Lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon. Feeling wronged, Bryce muttered. Mr. Miller, why are you addressing her as the Supreme Lady? Siya ang asawa ng Supremo, sabi ni Andrew. What? How could it be? Mr. Miller, nagkakamali ka ba? Napatulala si Bryce. She has the Seraphic Tear Pendant. Hindi ako maaring magkamali. Hinawakan ko ang buhok niya kanina gamit ang kamay na to, kaya grabe ang ginawa ko para humingi ng tawad sa kanya, patuloy ni Andrew. Si Bryce ay napawi sa malamig na pawis. Buti na lang at hindi niya nahawakan si Lillian. Mr. Miller, napakaraming dugo ang nawala sa iyo. Dadalhin na kita sa ospital. Maaari pa ring idikit muli ang iyong kamay dahil bagong hiwa na. Reattach my foot! Are you trying to make me cut it again? Galit na galit si Andrew. Mabilis siyang nagtungo sa ospital pagkatapos. Samantala, nagduwelo pa sina Sebastian at Finn. Hindi mailabas ni Sebastian ang buong lakas dahil sa pagkalason. Ang tulong ni Yanni ay nagbigay ng lakas kay Finn na nagdulot kay Sebastian sa isang malagim na sitwasyon. Kahit na pinananatili niya ang isang stoic expression, siya ay lumalaki na babalisa. Mapahamak siya kapag nagpatuloy ang mga bagay na ganito. Biglang nilingon ni Sebastian si Finn, sumasayaw ang saya sa kanyang mga mata. Sa pag-aakalang may ambush, mabilis na sinagot ni Finn ang pag-atake ni Sebastian at umikot. Napagtantong walang tao sa likuran niya. Siya ay nalinlang. Gumawa si Sebastian ng isang dosenang pilak na karayom at inihagis ito kay Finn. Hinarangan ng mga karayom ang lahat ng posibleng ruta ng pagtakas para kay Finn. Siya ay sumigaw habang ang kanyang mga braso ay bumubulusok, naglalabas ng nakakatakot na alon ng enerhiya. Ang lahat ng mga karayom ay pinalihis. Kabanata 38. Ang lason ay mas malala kaysa sa inaasahan ni Sebastian. Ang lakas niyang pigilan ito ay nabigo sa kanya. Hindi na niya nagawang ituloy si Finn. Sa halip, umikot siya at pinandilatan si Yanni, isang walang awa na kislap na kumikislap sa kanyang mga mata. Namutla ang mukha ni Yanni, tumalikod siya at tumakbo. Siyempre, hindi siya hahayaang makatakas ni Sebastian. Tumalon siya at lumapag sa harap niya sabay sandal. Paghawak sa leeg niya, sumirit siya. Ililibre kita kung bibigyan mo ako ng antidote. Kasama ng lolo ko, huwag mo akong patayin. Ipapakuha ko sa kanya ang panlunas kapalit ng buhay ko. Pakiusap ni Yanni. Nakatakas na siya. Bakit pa siya babalik? Kahit siya, hindi na ako makapaghintay hanggang doon. Dahil wala kang antidote, kaya huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa mo. Pakli ni Sebastian. Bigla niyang pinunit ang damit niya. Arg! Anong ginagawa mo? Tumigil ka! Sigaw ni Yanni, pilit na kumawala. Isang malutong na sampal ang ibinigay ni Sebastian sa kanyang mukha. Siya ay walang awa sa mga may balak na pumatay sa kanya, kahit na siya ay isang kagandahan. Natigilan si Yanni sa suntok. Hindi na siya naglakas, loob na lumaban pa, kaya mabilis siyang hinubaran ni Sebastian. Tinulak siya nito sa lupa at sinuntok. Para mabuhay, sumuko si Yanni sa paglaban. Siya ay tunay na umaasa na si Sebastian ay sumuko sa lason sa lalong madaling panahon. Walang awa si Sebastian. Hindi siya hinihimok ng pagnanasa. At hindi rin siya naghahanap ng huling bahagi ng kasiyahan bago ang kanyang kamatayan. Ito ay para lamang sa pagtanggal ng lason. Naalala niya ang isang paraan na katulad ng paghugpong. Kaya, sinadya niyang ilipat ang lason kay Yanni. Ito lang ang naiisip niyang solusyon at hindi rin siya sigurado kung gagana ito. Gayunpaman, kailangan niya itong tutukan. Sa huli, hindi lamang niya ginamit ang dual cultivation method para maalis ang lason.
Ngunit ang kanyang lakas ay lumampas din sa isang superior level. Hindi napapansin ni Yani ang kanyang pagbabago, nawala ang kulay sa mukha niya, nang mapansin disang hindi pa siya nasusuka sa lason. Please let me go. I won't go against you in the future. Pakiusap ni Yani, na mukhang nakakaawa. You're not bad for a islander woman. Your figure's perfect and your skin is flawless. Natutuwa ako sa performance mo kanina, kaya hindi kita papatayin. Pero kailangan mong sabihin sa akin kung nasaan ang anting-anting. Wala akong ideya. Mabilis na umiling si Yani. Gusto mo bang mamatay kung gayon? Ngumisi si Sebastian. Nanginginig sa takot, pumunta si Yani sa inner hall. Nag-activate siya ng isang lihim na panel sa dingding at nakakuha ng isang maliit na kahon. Nasa loob ang anting-anting. Kinuha ito ni Sebastian at pinagmasdan. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mukha. Ito ang eksaktong agimat na hinahanap niya. Kahit na hindi ito isang madaling paglalakbay, nakuha pa rin niya ito. Sulit ang paglalakbay na ito. Hindi niya binalikan ang mga sinabi niya. Umalis siya pagkatapos makuha ang anting-anting. Bago siya nakarating sa paanan ng bundok, nakarinig siya ng nakakabinging pagsabog mula sa kakahuyan. Hindi na niya kailangang lumingon at tumingin para sabihin na namatay si Yani. Isa talaga itong masamang lason. Kung hindi lang siya nakaisip ng paraan para harapin ito, patay na siya ngayon. Habang papalapit si Sebastian sa ibaba ng bundok, bigla niyang napansin na wala na ang kanyang sasakyan. Baril! Pakiramdam niya ay may mali. Patakbong bumaba ng bundok, napagtanto niyang hindi lang ang kotse ang nawawala, wala rin kahit saan si Natalie. Hindi siya aalis na hindi siya hinihintay. Ang lahat ay nakaturo sa isang paliwanag, si Finn ay malamang na isinama siya. Naiinis si Sebastian. Nag-aalala siya, hindi sigurado kung sasaktan ni Finn si Natalie. Bagamat sekretarya lang niya ito, naiintindihan niya ito ng husto at napakatapat. Napaka-considerate din niya. Kailangan niyang iligtas siya anuman ang mangyari. Gayunpaman, wala siyang ideya kung nasaan si Finn. Makakauwi lang siya at magplano ng susunod niyang gagawin. Iilan lang ang nagbakasakali sa kalsadang patungo sa bundok, kaya medyo natagalan si Sebastian para makatagpo ng sasakyan. Naghinala pa ang may-ari ng sasakyan na isa siyang scammer at tumanggi siyang sumakay. Ito ay pareho sa lahat ng iba pang mga sasakyan, pati na rin bago siya sa wakas ay nakatagpo ng isang mabait na trooper ng track na nagpahatid sa kanya pabalik sa lungsod. Agad na bumalik si Sebastian sa Phoenix Corporation at ipinag si Casper. Greetings, Mr. Wilder, sabi ni Casper. Natalie ay dinukot ng Vice President ng Dragonheart, si Finn Cooper. Kunin ang lahat ng ating mga tauhan upang hanapin siya ngayon. Siguraduhing mahanap siya sa lalong madaling panahon. Napansin! Agad namang binigay ni Casper ang kanyang utos. Pagkatapos, bigla siyang napaluhod sa harapan ni Sebastian. Mr. Wilder, may isusumbong ako sa iyo. Si Mrs. Wilder ay kinuha ng mga tauhan ni Andrew, sabi ni Casper. Ano? Tumango si Sebastian. Ang hangin sa silid ay agad na sumalubong sa kanyang tumataas na pagpatay na layunin.